Yeah. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live po tayo sa Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel Bunyog Pagkakaisa, no? Mga kabunyog, mga kababayan, ay nako, grabe po. Ito, kokomentuhan natin itong mga tambaloslos na mga magnanakaw. Diretsuin natin. 255 billion po. 255 billion po ang ikinakasa ng mga hudas at mga magnanakaw sa bayan para dito sa sinasabing flood control project. At ito po'y talagang nakakagalit. Sunod-sunod talaga ang ginagawa sa atin. Hindi pa po tayo natatapos dito kila Sara Duterte, sa mga intel pan nila Marcos, nila Sara Duterte. Meron naman po na proposal sa ating pambansang budget para sa 2024. Ito po flood control project lang po ito. 255 billion pesos. Para lang daw kontrolin ang baha. Anong kontrolin ng baha? Kontrolin nyo ang baha ng kwarta ng pagnanakaw. Alam nyo, ang sigurado tayo dito, napakalaki po ng SOP dito. Ito ay masasabi po natin, election budget na ito. Dito nakukunin ang kwarta na gagamitin sa eleksyon sa 2025. Sigurado po tayo dito. 255 billion. Sabihin na lang po ang SOP niyan, 50%. Meron na sila agad kulang-kulang nasa 125 or mahigit bilyon na SOP dyan sa 50% po. Bakit natin sinasabi na talagang pagnanakaw na ang intensyon? Huwag na tayo nagtatanga-tangahan mga kabunyog, mga kababayan. At habang pag-uusapan natin ito, i-share nyo po itong ating vlog. Mahalaga na itong ating vlog makarating sa lahat ng ating mga kababayan para makita talaga nila. Alam nyo ba, ang budget lang po ng Department of Health, buong departamento ng kagawaran ng kalusugan, dito po sa proposed budget para sa 2024, 199 billion lang po. 199 billion lang. Mas malaki pa yung budget sa flood control. Alam nyo naman yung mga flood control na yan, pagdating ng oras, babaha din. Wala ring kwenta. Hindi tayo kontra sa flood control project, pero sana totoo. At sana walang nakawan. Pero ang totoo, garapalan pong pagnanakaw ito Kaya tama yung sabi nila Magalong, pero ito to the highest level po ito. Nakawang katakot-takot ito. Hindi po milyon bilyon. 255 billion po para ma-imagine nyo. Yung Napoles scam, 10 billion yon. O yung Napoles scam, i-times nyo po sa 25 times. 25 times po ni Napoles. O 10 billion times 25. E di 250 billion. O 10 times po na Napoles to. Nakademonyoan. Para ma-imagine nyo lang. 10 billion. Kung 15 billion ang PhilHealth, panis. Matindi ka talaga, Marcos. Guinness Book. Pwedeng pang Guinness po ito. Baka ito na ang pinakamahal na flood control project sa buong mundo. Tingin ko po ito na ang pinakamahal na flood control project sa buong mundo. 255 billion. Samantalang po sa Department of Health, buong kagawaran na 199 billion po ang budget lang na pinopropose. Binawasan pa nila ng 10 billion. Napakahudas po. Samantalang napakaraming mga public hospital natin nangangailangan ng additional na doktor, mga nurses, mga matatandang senior citizen na nangangailangan ng gamot, mga bata na may mga cancer. Pero ganito kahudas, ilalagay po ang pondo dyan sa lintik na flood control na yan. Na alam natin na nakawin. Yun, hindi pa nga ito isang departamento, itong flood control. Bahagi lang po ito ng project ng DPWH. Kapal ng mukha nyo talaga dyan. Sino ang mga contractor dito? Babantayan natin to. Hindi natin to titigilan. Mas masahol pa to sa Maharlika scam Kung pwede lang magmura ngayon, magmumura tayo mga kababayan.
Mas masahol to sa Maharlika scam kasi yung Maharlika scam may board pa yan. Pero ito, bidding lang ito. Ha? Ito todo yung 255 billion. Eh yung Maharlika scam 500 billion yun, pero marami pang ano. Eh ito, isang diretso. Isang diretso po sa bulsa ito. Ha? Kumbaga kung may mother of pork barrel, ito yun. Ito na ang pinaka puno ng pork barrel. Inilagay po dyan sa flood control project at iba pa yung 500 billion sa Maharlika. Antindi po. Tapos ang budget lang po Department of Agriculture. Ang budget lang na binibigay para sa mga magsasaka 197 billion. Mas malaki pa rin itong flood control project. At ang masakit nga dyan, yung 197 billion, hindi naman pupunta rin sa magsasaka yan. Ha? Oh, eto mga OFW na nakikinig dito, makinig po kayo. Ha, di ba? Maraming mga naloko na mga OFW, yung mga kasambahay sa Hong Kong, sa Middle East, mga manggagawa. Mga OFW, makinig kayo. Ang budget lang po na binigay sa inyo ng gobyerno, limos. 15.2 billion lang. 15.2 billion lang. Wala pa po sa 10%. Putya, talaga mapapamura tayo. Ganyan po tayo ginagawang pulubi. Kayo, tayo. Department of Migrant Workers budget para sa mga OFW 15.2 billion lang. Wala pang 10% ng lintik na flood control project na yan. Naririnig nyo ba ako, mga kababayan ko? Sana makarating sa inyo. Yan ang ginawa sa inyo ni Marcos Duterte. Sige, sumigaw kayo ngayon. 15.2 billion lang ang budget para sa inyo. Samantalang sa flood control, 255 billion. Wala silang pakialam sa atin, mga kababayan. Oh, ang budget po sa DSWD. DSWD po ito, 207 billion lang. At para sa Porpis nga, 112 billion. Tapos yung Porpis, gusto pa yung iba dyan, aalisin kasi daw, nagiging tamad ang tao. Di bali na! Ibigay muna sa tao, kaysa gawin mong bayan ng magnanakaw itong ating bansa. Bayan na tayo talaga ng kawatan at magnanakaw. At sana mga kababayan ko, kaya tayo napapareak ng ganito, huwag tayong nagbubulag-bulagan. Huwag po tayong nagbubulag-bulagan. Dito sa 255 billion flood control project. Oh, sabi po ni Sunny Cabales, good evening po mga kabunyog. Salamat Sam Daniel Buaya. Nga OFW ako. Opo. OFW Department of Migrant Worker 15.2 billion lang ang budget. Ito po isang buo 255 billion flood control. So times 10 nyo. I-times 10 nyo yung wala pang 10%. Baka nasa 7 to 8% lang kumpara nyo sa budget ng flood control. Hindi tayo kumukontra sa flood control. Ang sinasabi natin, dapat totoo, dapat walang nakawan. Pero ang tingin po natin dito, itong flood control project na ito, dyan po, maraming SOP dyan. Kung 50% ng SOP dyan, budget na po to sa 2025 election. Dyan na sila kukuha. Pambili ng boto nila. Yan na po yan sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Isang napakalaking pork barrel po ito na tinawag nilang flood control project. Hindi po ito totoo. So yun, mga kabunyog, mga kababayan, alam na alam po natin ang gagawin nila dito. Huwag tayong papayag dito. Nabuking ito sa Senado. Nabuking ito sa Senado. Kaya tayo galit na galit, sabi ko. Hindi pa tayo nakaka-recover dito sa mga intel fund nila Marcos Duterte. Eto na naman. Eto na naman. Kaya tayo sa bunyog, nagbabantay po tayo. Nagbabantay tayo. Mga kabunyog, mga kababayan, i-share nyo po. Sabi ni Rene Villamor, lata ka talaga kabunyog. Tanga ka talaga, Rene Villamor ka. Wala kang awa. 255 billion ang budget sa flood control. Hindi ka ba man lang maawa na ang budget sa DSWD? Mas malaki pa sa DSWD. Tapos, DOS, 199 billion lang. Agriculture, 197 billion. Ang para sa mga OFW, 15 billion lang. Hindi ba kayo naawa?
Samantalang ito, nakawan ito. Ang dami na pong mga flood control project. Wala namang nangyayari. Bahat-baha pa rin. Kabi-kabila ang mga reclamation. Sana naman kayo mga Pilipino, huwag nyo nang gawing politika ito. Tignan nyo ang tama at mali, mga kababayan ko. Walang politika, kaya tayo nagagalit. Ang Department of Health, 199 billion lang. Binawasan po ng 10 billion. Diba dapat ang priority natin? Kalusugan, agrikultura, ating mga OFW. Bakit mas malaki pa ang budget na ito? Hindi tayo kontra diyan sa mga para masolusyonan ang problema sa baha. Pero ginagamit lang yan para makapagnakaw. Yan po ang katotohanan mga kabunyog, mga kababayan. Huwag na tayong nagtatanga-tangahan. Kaya tayo sa bunyog, nagboboses tayo. Dahil kung wala na lang ko kontra dito, walang magbubulgar dito, paano pa to malalaman ng taong bayan? Napakahudas po talagang sobrang kahudasan po at pagnanakaw ang nangyayari sa bayan natin ngayon. Kaya tayo nagsasalita. Ang pinaglalaban natin dito, kakarampot ang budget sa DOH, binawasan pa. Daming mga ospital na public, nangangailangan ng tao dyan. Pag na-ospital tayo, tignan nyo. Ang daming kulang ang doktor, kulang ang nurse, kulang ang gamot, kulang lahat. Pagdating sa ating mga mamamayan, kulang ang serbisyo. Kulang ang tulong sa magsasaka. Tapos meron silang 255 billion para sa flood control. Ang mga OFW, hirap na hirap. Lalo yung mga binubugbog na mga kasambahay sa ibang bansa. Dapat matutulungan yon. At hindi lamang po yon lahat ng OFW. Pero napakakarampot po. Kakarampot ang binibigay na pondo para sa mga OFW. Na sana pag-uwi nila, mapautang sila ng puhunan, kabuhayan. Magkano lang po? Kakarampot, wala pang 10%. 15.2 billion lang. 15 billion lang. Ikumpara nyo sa 255 billion ng flood control project. Isipin nyo po yan mga kababayan. Tapos sinasabi nyo, mga bagong bayani. Kasi wala naman talaga kayong pakialam. Yan ang totoo. Bakit hindi magsalita ngayon dito yung mga magaganda? Lahat kayo, magsalita kayo ngayon. Kontrahin nyo to. Kung talagang para kayo sa tao. Wala. Mga tahimik kayo. Kasabwat kayo dyan. O, mga senador, magsalita kayo laban dito. Napakawalang hiya nyo. Ilalagay lang po sa flood control project anong mga gagamitin dyan. Anong mga pagkakagastusan po dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Alam natin ang mangyayari dyan. O, sabi ni Christoph Tura, Guinness World Record sa nakawan ng mga politiko, the most corrupt politician and their allies and oligarchs in the world, only in the Philippines. Totoo po yan. Leonardo Tigas, proposed budget pa lang, lantarang ninanakawan na ang taong bayan sa SOP. Tama kayo, kabunyog Leonardo Tigas. Propose pa lang, propose pag nanakaw na. Pinagpaplanuhan na kung paano sila magnanakaw ng limpak-limpak. Lantaran po habang ang budget sa ospital, ang budget sa gamot, ang budget sa agrikultura, ang budget para sa OFW, kakarampot. Samantalang may pera naman ang bayan. Yan po lagi yung pinagpipilitan natin. At talagang sinasabi natin sa bunyog, may pera ang bayan, may pera ang Pilipinas. Bakit hindi ibigay sa serbisyo para sa Pilipino? Bakit kailangan ilalagay dito sa mga project na alam naman nating nanakawin nila? Alam naman natin, walang papupuntahan tong project na to. Dahil alam natin, lagi naman bumabaha sa Pilipinas May nangyari ba? Hindi tayo kumokontra sa flood control project. Ang sinasabi natin, napakalaki po, 255 billion. Kitang-kita naman ang intensyon magnakaw. Huwag na po tayo nagtatanga-tangahan mga kababayan ko. Hindi na to tungkol sa politika. Tignan po natin ang kalagayan ng bayan natin. Ang mga vendor, nangangailangan ng pautang na puhunan. Ang mga OFW, ang mga magsasaka. Ang mga mangingisda natin. Ang mga mangingisda. Ang ating mga ospital, ang ating mga paaralan, ang daming kailangan pwedeng pagdalan ng pera ng bayan. Napapakinabangan natin lahat. Yan po yung pinaglalaban ng bunyog
Sana maintindihan nyo. Kaya tayo nagagalit. Kaya gusto natin itong isiwalat. Kasi gusto natin. Yung 255 billion na yan, ilaan na sa tao. Yung totoo na tayo ang makikinabang. Ang mga mahirap nating kababayan, ang makinabang dyan. Hindi mga magnanakaw na politiko, kasabwat mga opisyal ng gobyerno, at gagamitin nila yan sa eleksyon, pambili na naman ang boto nila. Dahil malapit na ang eleksyon ganyan sila. Alam natin, yung SOP, totoo yan. 10%, hindi na nga 10%, 30%, 40%, 50%. Kung 50% ang SOP niyan, i-compute nyo na po. 255 billion po, o di 120 to 130 billion na po yan. 125 billion. Isang click lang, hindi po milyon billion. Billion. Tingnan nyo nga ang budget sa Department of Migrant Workers na para sa OFW. 15 billion lamang. Yun po yung sinasabi natin mga kabunyog, mga kababayan. So kaya tayo, hindi tayo nung nakita natin itong balita na ito, talagang sumulak na naman ang galit natin. Dahil tayo sa bunyog, galit na galit tayo sa mga magnanakaw. Kaya tingnan nyo yung mga senador nyo, walang sinasabi. Yung mga senador ng mga tambalos-los na yan, bakit ngayon hindi kayo mag-ingay dito? Tayo, nag-iingay tayo dito. Virgie, Dableo, lumulobo ang mga tiyan ng mga yan. Yes! Shin Suba, sobrang ingay na walang direksyon, di naman nangihikayat ng sa mga tamad. Anong walang direksyon sinasabi nyo? Tahimik lang. Ang napakayaman, masipag, matagal umunlad sa panahong China. Samantalang ang mga tamad na talunan ay nanatiling puro chismis. Anong chismis? Tatanga-tanga ka. Shin Suba ka. Chismis to. Hearing na nga sa Senado, chismis pa. Hindi to chismis. At kasinungalingan, hindi ito kasinungalingan, hindi rin to ingay. Lalapain na ang pera ng bayan. Kaya tayo nagsasalita. Mahirap sa inyo Lahat ng bagay sa inyo politika. Hindi ito politika Tungkol to sa tao. Dapat yung pera ng tao mapunta sa tao. 255 billion ang pinag-uusapan dito. Mas malaki pa po sa budget ng DOH. Mas malaki pa sa budget ng DSWD. Na isang malaking departamento na yan. Ito isang project lang. Isipin nyo yan. Yan po ang punto ng bunyog ng Kulex Vlog. Eva Estabaya, salamat po Ma'am Eva sa 100 stars Maraming salamat. Kaya tayo napablog. Kaya tayo nagagalit. Pinapakita natin yung galit natin mga kababayan. Mag-NPA ka na lang. Hindi ko kailangan mag-NPA. Tumututol ako kasi mali. Bakit ganyan ang sinasabi? Sabi ni Hermie Libardo, pagiging NPA ba? Ang pagsasabi na dapat taasan yung budget para sa OFW? Pagiging NPA ba yan? Pagiging rebelde ba ang magsabi? Taasan nyo naman ang budget para sa ospital, sa DOH, para maraming mga matatandang makapagpagamot, mga mahirap. Pagiging NPA ba yon? Hindi ba yun laman ng tama? Yung mga sinasabi natin dito, tungkol to sa kabutihan ng tao. Hindi dahil sa gusto natin nagre-rebelde tayo. Ang gusto natin, maitama ang gobyerno, tamang paggastos. Pero may mga Pilipino ditong pulangaw, na mga tatanga-tanga. Alam nyo nang nanakawan kayo, tuwag-tuwa kayo. Pero kami sa bunyog, haharangin namin to. Dahil alam namin, sa nakawan ito mapupunta. Pero bakit kayo, mga Pilipino kayo, hudas kayo sa kapwa nyo Pilipino? Hinahayaan nyo to? Flood control project, 255 billion. Alam namin ang SOP dyan, ang lagayan dyan. Kung sino mga kontraktor dyan, alam natin ang mangyayari dyan. Pagdating ng oras, puro baha pa rin naman. Baha dito, baha doon, may nangyayari ba dyan? Wala. Bakit kinakampihan nyo yan, mga Pilipinong pulangaw? Na mga Dutards, Hermie Libardo, nasa ng konsensya mo? Rodolfo Santos Giling, mga walang kabusugan ang mga kurap sa Pilipinas. Eva Estabaya, mga pulangaw, DDS, namatay na sila sa gutom. Tony P. Cadiz, Lindon, ayan po mga nanonood, maraming salamat. Minda Balyes Tagahe,
From Rome, Italy, keep safe, Sir Kulek. Salamat po ha, Maminda Balyes Tigahe. Toots Giyab, go, go, go. Kulex, ibulgar ang kasama ng gobyerno. Yes! Talagang ibubulgar natin to. At tulungan nyo po, habang nanonood po kayo mga kabunyog, mga kababayan, i-share po natin itong ating vlog. I-share po natin. Kaya nakakagalit no? Boyet Mayo, Argamosa, Nakaw Pamor, Bertil Yesre. Mabuhay ka, Sir Kulex. Boljaki na mga magnanakaw ng mga politician, hindi natin sila titigilan. Lablin Borela, nawala yata signal. Nawala po ba? Alam ko, tuloy-tuloy po, no? Salamat sa inyong panonood. Joselito Samson, may alam ka ba sa government, Kulex? Ambisyoso ka lang, kaya ka maingay. Tanga! May alam naman talaga ako sa gobyerno. Lahat ng tao may pakialam sa gobyerno. At alam mo ang alam ko sa gobyerno, Joselito Samson? Ha? Yung nakawan ng mga matatakaw na politiko. Totoo yan. Yan ang alam ko. Na alam ng maraming Pilipino. Ikaw na lang natatanga-tanga ang hindi nakakaalam. Kasi tanga ka. Kaya hindi mo alam. O kaya naman alam mo na maraming magnanakaw. Pero nagtatanga-tanga-tangahan ka. Kasi idolo mo ang mga magnanakaw. Ganyan ka na Pilipino. Ha? May sabi mo pang wala akong alam sa gobyerno o may alam ako. Tanga-tanga ka talaga. Hindi mo ba alam ang pagnanakaw sa gobyerno ay grabe? Yan po ang Birgi Dableo. Ang utak mo bulok. Sinong bulok? Sino ba sinasabihan mo ng ganun? Yung sinasabihan ni Ma'am Birgi. Itong si Joselito. Salamat Ma'am Birgi bulok ang utak niyan yung Joselito na yan. Bulok yan. Joselito Samson, maligo ka muna. Anong maligo ka muna? Ikaw muna, magkaroon ka ng konsensya mo. Anong maligo muna, ha? Ito na po ang mga tatanga-tanga, ha? Pamimiloso po ang alam. Ninanakawan na ang bayan. Wala pa kayong imik. Kinakampihan nyo pa. Chino Panlilyo, wag po isama sa dasal, mga magnanakaw ng pera ng Pinas, lahat na mataas na mabiling, kaya people power na paraan, dami ng gutom. Totoo po yun, Chino Panlilyo, daming nagugutom pero maraming mga buhaya pa din. At ang masakit dito, mga kababayan nating Pilipino, kumakampi pa sa mga magnanakaw. Ito na nga, kitang-kita na po ang datos na booking po sa hearing sa Senado. Ang budget sa flood control project, 255 billion. Mas mataas pa sa budget ng buong DOH. Mas mataas pa sa budget ng buong Department of Agriculture. Mas mataas pa po sa budget ng buong DSWD. Mas mataas pa po sa budget para sa mga OFW, yung Department of Migrant Workers. Kumbaga, naging gatiting lang ang mga budget sa mga ahensya. Pinunta dito sa flood control project. Na ang mga project dyan, kung anong mga gagawin nila dyan. Pero, bottom line, sa bandang uli, nakawan. SOP, 50% na kotong o kat. Yan po ang mangyayari dyan. Pagdating ng oras, puro baha pa rin ang Metro Manila. Baha sa mga syudad. Paano? Hindi naman talaga seryoso na maresolve ang baha. Dahil kung seryoso, nakita nyo yung mga reclamation na yon. Bakit pinayagan yon? Diyan sa Manila Bay, diyan sa Navotas. Kung hindi pa umalma ang US Embassy, di tuloy-tuloy ang mga flood ng mga reclamation na yan na sinasabing pwedeng maging dahilan ng pagbaha. At ito na naman tayo. Flood control project na naman sila. 255 billion. Alam niyo yung Napoles scam, mga kababayan? 10 billion po yun Galit na tayo. 10 billion, napakalaki. Walang sinabi ang Napoles scam dito. Yung kay Napoles scam, 10 billion. Ito, 255 billion isipin nyo kung magkano. Times 25. Times 25 ng Napoles scam ito. Kasi 255 billion ito. Ganon katindi. Times 25. Kaya tayo nagsisisigaw dito Kung sa Napoles scam, nagsisisigaw na tayo, mas matindi dito. Times 25 na pagnanakaw po ito. 10 billion. Ang kay Napoles, ito 255 billion. Flood control lang. Kalahati na agad ng Maharlika ito. Henry Panaranda, ano masabi mo project ni Ninoy na palikuran? Fake news! Nakikita mo yung CR.
Hindi mo nakikita itong 255 billion. Tatanga-tanga ka. Tatanga-tanga ka. Hindi ito tungkol kay Pinoy o politika. Tingnan mo rito, nanakawan. Yung mga magnanakaw na yan, nandyan. Papayag ka ba? Yan lang. Diba, Henry Panarada? CR ni Pinoy, pinagkakanamo. Hindi problema, hindi project ng Pangulong CR. Tanga. Kung may pagkakamali dyan, yung kontraktor, fake news. Ang pinag-uusapan dito, seryosong usapan ito na may pagnanakaw na tangka. 255 billion. Seryoso ang topic dito. Tony Ton Gallardo, good morning. Salamat po Rosie Ibias Padilla, thank you for standing and fighting the truth. Yes, fighting for the truth. Salamat po Basta para sa katotohanan, kasama nyo ang Bunyog, kasama nyo ang Enzo Recto, kasama nyo ang Kulek Soliman. Vlog. Basta para sa katotohanan at kabutihan ng bayan, magsama-sama po tayo dito sa Bunyog. Mga kabunyog, lalaban tayo. Expose natin itong mga kontrata. Itong mga plano nila. Bagamat wala tayo sa Kongreso, wala tayo sa Senado, expose natin, ibulgar natin para malaman ng taong bayan. At sana po, habang kayo nanonood, i-share nyo po itong ating vlog, i-click nyo yung share. At yung nakakaluwag-luwag, pwede po kayong tumulong sa Bunyog, i-click nyo yung stars. Pero mahalaga po, i-click nyo yung share. I-share nyo po itong ating vlog. Tulungan natin ang bayan. Tulungan natin ang katotohanan. Kailangan lumaganap ang ating vlog. I-share po natin. Yan ang pakiusap ko mga kabunyog, mga kababayan. No? Magsama-sama po tayo. Harapin natin itong mga magnanakaw. Kontrahin natin. Pag may nakikita tayong nakawan, kontrahin natin. Lalo ito nakakakilabot na nakawan. Nakakakilabot po. 255 billion, hindi ko maisip, wala na talaga silang konsensya. Hindi ko ma-imagine ang kademonyuhan, ang katakawan sa pera. Grabe po talaga. Mas malaki pa sa budget ng DSWD, ng DOH, ng Department of Agriculture at Department of Migrant Workers. Mas malaki pa. Napakatindi. Belan Loon Bilonyo, salamat po. Opo, sama-sama tayo. Cecil Mabatid, tama po yung ginagawa nyo. Huwag pansinin yung mga walang pagmamahal sa Pinas. Salamat Topi P. Cadiz, galit si Henry pa na binulgar mo. Galit siya Kakampi niya ang magnanakaw. Yung pulangaw na dutards na yan, kampi sa magnanakaw yan. Samantalang, hindi naman to fake news. Ito ay hearing sa Senado, kaya napareact tayo. Joselito Duwag, tanga ka, budget yan sa 2024. Kaya nga, Joselito, sinabi na Joselito Duwag sa isang Joselitong Pulangaw. Salamat Sir Joselito Duwag. Budget yan sa 2024 At itong mga tatanga-tangang Pulangaw, nanakawan na, tuwang-tuwa pa. Papalakpakan pa nila. Magnanakaw na nga mga magnanakaw, nakaamba na ang pagnanakaw, tuntuba pa sila, pinagtatanggol pa nila. Wala silang concern sa ospital, sa edukasyon, sa agrikultura, sa magsasaka, sa OFW. Ang sinasabi natin sa Bunyog, ang sinasabi ni Kulek Soliman, dapat ibigay ang serbisyo direkta sa tao, mapakinabangan ng tao. Hindi yung mapapakinabangan ng mga magnanakaw, alam naman natin ang gagawin. Dapat mas malaki ang budget ng Department of Health. Binawasan pa ng 10 billion. Ang DA, 197 billion lang. Etong para sa OFW, 15 billion. Hindi ba mga kabunyog, mga kababayan? Nenita Busyal, puro kadilawan, anong pakiramdam mo? Tama wala naman to sa politika Sa tama't mali lang tayo. Kung tama, suportahan. Kung mali, batikusin. Ang problema dito, napakalaki po nito. Napakalaki. 25 times po ito ng Napoles scam. Yan ang pinagdidiinan ko. Balen Leon Bilonyo, walang malasakit sa tao kundi para sa kapakanan ng kanilang bulsa. Opo, totoo yan. I-share po natin ito. Teddy Perez, salamat. Patrick Jan, Romeo Prado, edukasyon, feeding lang ang alam. Opo, nakakagalit Virginia Cabria, good morning Sir Kulex, God bless. Salamat po. Nelson Kalingasan, ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga yan. Opo. Hindi natin ito tatantanan. Hindi natin ito tatantanan kahit ano pong mangyari mga kabunyog. Hanggat may bunyog po, bubusisihin natin ang budget ng gobyerno. Pag may nakita tayo, ibubulgar agad natin. Kailangan yan.
O, hanggang dito na lang po ang ating vlog, mga kababayan. Maraming salamat. Talagang tayo yung naghalit sa vlog na ito. Ha? 255 billion po budget sa flood control project na alam naman natin mapupunta sa nakawan, sa mga magnanakaw, sa mga mandarambong. No? Tuloy ang laban, mga kabunyog. Muli ito si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan, sa Bunyog Pagkakaisa public page, sa Enzo Recto page, sa ating Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Oh. Salamat po, Yob Palculio, humabol ng comment. Salamat po. Ernie Rojas, sana patuloy pang ma-expose ang mga katiwalain sa gobyerno at magising na ang taong bayan sa totoong nangyayari sa bansa na patuloy na nagpapahirap sa bayan. Tony Ton Gallardo, mabuhay. Sonny Clarissa, grabe. Tuloy ang laban, mga kababayan.